kanina pa po natin inaantay and we're so happy na kahit holiday na, sabagay wala namang holiday ang mga doktor, kahit na ganitong season na mahirap po talagang magtawag, handa pa rin po siya para Totoo. magbigay ng impormasyon sa ating mga kapatid. Isang infectious disease expert at parati na po nating suki dito sa programa, Dr. Edsel Salvania. Good morning! Good morning, DJ Chacha. Good morning, Mon. Good morning Morning sa po. lahat na nakikinig at nanonood. Oh, ito nga po, Doc. Ito pong JN.1 na new variant of interest. Ito po ba ay iba dun sa mga naunang variant po ng COVID? Well, Omicron pa rin siya, no? Lahat naman to nanggaling sa Omicron. Pero ang sinabi ng WHO na mukhang meron siyang konting survival advantage over the other Omicron variants na umiikot ngayon. Kaya expected nila na dadami yung cases na galing sa JN.1. Bagamat, sinabi na naman nila na wala namang indikasyon na mas malala ang sakit na naidudulot na nito. Wala rin namang indikasyon na hindi gumagana yung mga ating bakuna in terms of preventing severe disease. So ang assessment ng WHO, yung JN1, bagamat makikita natin na mas maraming proportion ng mga COVID illnesses ang makukos ng JN.1, ay low risk po ito para sa public health dahil hindi naman natin inaasahan na mapupuno na naman ulit yung ospital natin dahil gumagana pa rin naman yung mga bakuna. Oh, yung sinasabi yung survival advantage, is that the right term? Tama po ba? Yes po, kasi ang nangyayari dyan is pag nag-mutate yung virus, yung ability nung katawan na ma-stop yung infection is less dahil hindi na masyadong nagmamatch yung antibodies na ginagawa nung katawan. Bagamat yung ibang arm ng immune system, yung tinatawag na cell-mediated immunity, ay gumagana pa rin at yung nadudulot niya na severe disease ay mas mababa as long as nabakunahan po tayo. So, same symptoms pero hindi naman natin ine-expect na mas malala sa mga naunang variant. Yes, especially if you're vaccinated. Yun lang nga, makikita natin na baka mas maraming cases ang magawa nitong JN.1 dahil mas madali siyang maka-immune escape. Bagamat yung protection ng ating vaccines against severe disease ay patuloy pa rin. Oo, pero ito pong sinasabi ninyo na XBB fake post na last year pa naman pinakakalat hanggang ngayon, paikot-ikot pa rin. Baka gusto nyo pong i-clarify yung mga kumakalat yung fake news ngayon tungkol po dito. Yes, laos na po kasi yan. Nakita na naman natin ito. It starts with Singapore news, tapos XBB nga and everything. Yung XBB last year pa natin yan nakita. Oo. Nasa JN.1 na po tayo ngayon. Marami na ring numbers after XBB. May XBB 0.1.5, may mga XBB 0.2.x kung ano-ano na yung lumabas after that. So, lumang-luma na po ito. Wala pong katotohanan na XBB or any Omicron variant is any worse than Delta. Ang pinaka-worst po talaga na COVID variant na nakita natin ever, na mataas talaga yung mortality, is Delta. And wala na pong sinabi yung ibang Omicron variant sa Delta. In fact, kung titingnan natin, yung Delta na nangyari sa atin sa Pilipinas nung July, August 2021, ang death rate niya yung pinakamataas. Pero kung ikukumpara natin sa Omicron na nangyari nung January 2022, bagamat 3 times higher yung number of cases ng Omicron, hindi lang man siya umabot sa kalahati ng pinatay ng Delta. So, dulot na yan ng dalawang bagay. Unang-una is marami nang nabakunahan by that time. And number 2, compared to Delta, mas mahina talaga ang Omicron. Oo. Pero, Doc, yung sinasabi nyo kanina na as long as you're vaccinated, mas, kumbaga, mas yung symptoms, kung magkaroon ka man ng sakit, hindi masyadong malala, di ba? Hindi ka masyadong datkabahan. Pero matagal, halimbawa kaming dalawa yung Mongualves, matagal na yung last vaccine namin. Effective pa rin po yan hanggang sa ngayon? Yes po, actually. Kasi itong mga naririnig natin na booster, yung bivalent booster at yung tinatawag na updated monovalent, ang pakay nito is to top off yung immunity, especially against infection, hindi yung sa severe disease. Ang nakikita po talaga natin is nananatili yung protection against severe disease nung ating unang bakuna, yung primary series na usually 2 doses,
plus naka at least 1 or 2 boosters ka, nananatili pa rin yung protection against severe disease. Bagamat itong umiikot natin ng mga variants ngayon, pwede ka pa ring mahawa pero usually mild yung lumalabas na sakit. Oo. So, hindi pala kabahan kahit medyo matagal na simula nung huling bakuna, no? Pero ito pong influenza-like illness na halos pataas po ng pataas ang kaso, is this alarming po ba? Well, nakikita naman talaga po natin ito ganitong season kasi mga tao, Christmas parties. nagsasalo-salo, Oo. nagpa-party, tapos nagsisiksikan sa mall dahil may sale na naman or bumibili ng gifts. Expected po ito. Pangalawa is during the pandemic, syempre lahat ng tao nasa bahay lang, gumagamit ng mask. Medyo bumaba rin yung immunity natin sa mga diseases na to. Kasama dyan ng RSV, influenza, at yung mga common cold viruses. So ngayon, double whammy kasi mas kumukonti taong gumagamit ng mask. Number 2, nagsisiksika ng mga tao. So expected talaga natin na tataas. And the most important thing pa rin is titingnan natin yung hospital capacity natin. Kung kahit maraming may sakit, pero ubo, sipon, and mild lang naman ito at hindi napupuno yung ating ospital, then we don't have to think about any kind of drastic measures. Doc Edsel Mon Gualvez po. Sir, way back 2019, December din po yun. Unang nabalita nga po yung COVID-19. And this time, eto na naman, no, December, dumadami na naman po yung mga kaso at nag-classify pa or ikin-classify pa po ng World Health Organization itong JN.1 bilang variant of interest. Medyo dapat bang ika-alarma pag tinawag po na variant of interest? Ano po bang ibig sabihin nun, Doc? Hindi naman po. Actually, ang variant of interest, tatlo yan eh. Merong variant under monitoring or yung VUM, tapos yung variant of interest, VOI, tapos yung pinaka nakakatakot is yung variant of concern, yung VOC. Now, ang Omicron is a VOC. And itong JN.1, kasama siya sa Omicron sublineages na tinatawag natin. Pero dahil sobrang common na yung Omicron, nagdagdag sila ng designation na VOI kasi minomonitor po nila yan. Dahil sa tingin nila, ito yung magti-take over in terms of yung circulating variants. Bagamat, sinabi rin in the same press statement ng WHO na they do not think that this is a big risk to public health. Sinabi nga nila, low risk to public health, ibig sabihin hindi mapupuno yung mga ospital natin, at sinabi pa nila na walang ebidensya na mas delikado o mas nakakamatay itong JN.1. Opo, at sabi nyo nga rin po, no, medyo may laban or mayroong advantage yung mga nakapagpabakuna na, no, pati na rin po yung mga booster aside from the primary doses. Pero paano po yung mga hindi talaga nagpabakuna, Doc, or yung tipong primary dose lamang yung itunurok sa kanila? Will they have the same advantage din po? Well, at least yung primary dose kahit papano meron yan. Pero yung hindi talaga nagpaturok or isang dose lang na 2 doses dapat yung ibibigay, medyo dehado talaga sila. Kasi alam natin, yung primary series plus at least 1 booster decreases your risk of severe disease by more than 90%. So, malaking bagay yon. Kung sabihin natin, nasa elderly ka na greater than 60 years old, tapos wala kang bakuna, pag nagka-COVID ka, ang risk mo na mamatay is 10%. Napakataas nun. Kung nabakunahan ka na maayos, it's less than 1%. Ayun. Oo, iba talaga yung nabakunahan. Iba yung effect ng bakuna. May bakuna pa rin. Correct, kahit paano. Doc, ayan, syempre, malapit ng Christmas, may mga humahabol pa mag-party. Hindi naman daw po talaga nire-require pagsusuot ng face mask. Baka meron lang po kayo paalala sa publiko po, no? Hinggil po dito kasi syempre, immune system natin yung pinaka naapektuhan kapag may mga ganitong klaseng ubo, sipon, no? Sore throat, sakit ng lalamunan nga po, or saka lagnat, sir. Yeah, well, wala namang gustong magpasko na kahit may ubo-sipon, di ba? Kasi hassle talaga yon. Correct. Pero syempre, meron tayong mga tinatawag na vulnerable population na bagamat kahit vaccinated sila, compared to the general population, mas mataas pa rin yung complication rate kahit papano. So, important po na alamin po natin yung ating risk. At kung nasa at-risk population po talaga tayo, mas maganda na magdagdag po tayo ng proteksyon. Kasama dito ang paggamit ng mask, kasama dito yung avoid muna siguro natin
yung mga parties kung sa tingin natin ay delikado para sa atin. Hindi naman natin ma-avoid lahat yan, di ba? Yung iba nga, sabi nila, parang yung dating style na kung makikipagsalo ka sa iyong mga elderly na parents or relatives, yung iba nagte-test pa rin ng antigen para sigurado. Or kung yung mga relatives na yun, kung may ubo, may sipon ka, siguro huwag nyo na lang ituloy dahil baka makahawa pa kayo. So, and if kung gusto nyo pa rin ituloy, mas maganda talaga among the vulnerable population, either sila na mismo yung magmask or yung kasama nilang magmask, and tatanggalin lang po kung kakain, pero mas maganda kung maganda rin yung ventilation. May special reminder po ba kayo sa mga hindi nagpabakuna, Doc? Ay, nako po. Well, Ayan na. Ay, yung problema po kasi natin ngayon, Prayers, no, Doc? bakuna. Prayers na lang, guys. Yun po talaga, mag-mask po kayo and iwasan nyo po talaga yung paghahalo dahil deadly pa rin yung COVID sa inyo, lalong-lalo na kung walang bakuna. Oo. Doc, last few questions na lang po. No? Alam namin na busy po kayo kahit na holiday. Ito po bang pneumonia at na tumataas din yung kaso, mas bumaba po ba siya compared dun sa mga nagdaang linggo o patuloy din po yung pagtaas? Well, wala pa naman tayo masyadong data ngayon kung ang tinutukoy po natin yung mycoplasma, no? Kasama po kasi yan sa mga maraming community-acquired pneumonia na umiikot. Pero kung titingnan naman po natin sa ospital, yun nga, for COVID, wala namang problema. Low risk naman po tayo in terms of hospital care utilization. At yung mga regular pneumonia sa akin, sa my own patients, wala naman masyado. It's nothing unusual compared to past years naman, even pre-pandemic. So for now, important lang po talaga na we are vigilant dahil maraming ang umiikot na sakit. At kung masama po yung pakiramdam natin, nahihirapan tayo huminga o nilalagnat o hindi po tayo gumagaling ng kusa, makipag-ugnayan na po tayo sa doktor natin para masuri ng maayos. Oo, at wag nang lumabas pa, di ba, Doc? Pagka may nararamdaman, wag na makihalubilo sa parties. Tama po. Oo, maraming salamat ha. Of course, Dr. Edsel Salvania, kapag kausap ka namin, kapag may mga ganitong bagong variant, mas kumakalma kami. Kumbaga, dapat cautious, pero hindi naman dapat ikatakot. Lalo pa kung maayos ka naman nagfe-face mask, naguhugas pa rin ng kamay. Ingat po lagi and Merry Christmas po, Doc Edsel. Merry Christmas and Thank you, Doc. Thank you so much. Of course, ang laging maaasahan, yan si Doc Edsel. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.